Hello Pisces, welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang advice ng mystical cards para sa mga Pisces? Live in the now. Ang past ay tapos na at ang future mangyayari pa lang, kaya mas mag-focus ka sa present para maging maganda ang future mo. Get out of your own way. Ipagpatuloy ang magandang hangarin, alisin ang pagdududa dahil ang success ay abot tanaw na. Set the magic. Buksan ang isip sa mga milagrong nangyayari sa bawat landas na tinatahak mo sa buhay. Pasensya na kayo guys, pinalitan ko yung card ng Pisces kasi kulang yung cards na kinuha ko. Ito na yung card mo. Alamin muna natin kung bakit ipinakita itong Live in the Now na card. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang ibig sabihin? Bakit ipinakita itong tatlong mystical cards para sa mga Pisces? Queen of Cups in reverse, Knight of Wands at the Emperor. Ang ilan sa inyo nagkakaroon ng emotional immaturity. Kung nagiging matagumpay ang iba, kesa sa iyo, panahon nila ito. Na pwede kang turuan na para maging successful din. Ang ilan sa inyo sa career, stress ka na sa trabaho mo, kaya nadadala mo ito kahit sa bahay. Ang ilan sa inyo sa career, kahit na may problem, may person na tutulong sa iyo para ma-master mo yung career mo. Ang advice ng mga cards ay maging hardworking ka, lakasan mo yung loob mo para yung success ay susunod sa iyo patungkol sa career at business. Maganda yung mga cards mo, kaya kailangan mag-focus ka sa sarili mo para sa career kasi abot tanaw na yung success. Ang ilang single ay madali kang matangay ng emosyon kapag pinapakitaan ka ng kabutihan or kapag nakita mong type mo yung person. Kaya maling person yun na pipili mo. At ang advice ng cards ay kailangan medyo tagalan mo naman yung pagkakakilala sa person. At para sa ilang single, 2 person ang magpapakita ng interes sa iyo. Pareho silang stable at saka magiging seryoso sa iyo. Yung isang lover, hindi kanya iiwan sa challenges na mangyayari sa buhay nyo. Yung second lover naman, stability ang focus niya. Itong get out of your own way naman ang alamin natin. Sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards ay kailangan alam mo kung ano yung ayaw at gusto nyo sa relationship. Kasi base sa mga cards, may person na ayaw yung masyadong clingy o kaya seloso, selosa. Lalo na't ang ilan sa inyo, ang person mo, susuportahan ka niya sa kung ano yung makakapagpasaya sa iyo at saka yung magkaroon ba ng kalayaan sa relationship. At saka guys, yung mga maling behavior ng person mo, meron niyang dahilan kung bakit ganito yung ginagawa niya, masyado siyang clingy o kaya selosa. Maybe wala kang oras sa kanya. 9 of Cups, Page of Swords, at 5 of Pentacles.
Yung mga pinapangarap mo noon ay magkakaroon na ng katuparan. Magkakaroon ng fresh idea sa relationship, mga experiences, good news. Kung ang ilan sa inyo hindi maganda yung sitwasyon, hindi naman yan panghabang buhay. At saka huwag ka masyadong magpaka-negatibo. Sa financial, ang ilan sa inyo nagiging maganda yung takbo nito. At saka yung mga hard work mo ay nagkakaroon ng good results. Asahan mo na merong good news patungkol sa financial na makakatulong sa iyo. Ang ilan naman kung nagkakaroon ka ng problema sa financial, ang advice ng mga cards ay humingi ka ng tulong. At kung ang ilan sa inyo nagkakaroon ng financial problem, nagigipit ka, ngayon lang kasi maraming gastusin ang ilan sa inyo. Ang ilang single, willing ka na magbigay or tumanggap ng pagmamahal. Yung bang magsimula ng bagong relasyon. At ang advice ng cards ay maging patient kasi hindi naman lahat ay magiging karelasyon mo agad. Pero para sa ilang single, lalo na kung hindi ka pa ready, mas unahin mo muna yung sarili mo na mag-heal. Lalo na't ang ilan sa inyo, nireject ka ng person na nagugustuhan mo. Pero ganun naman talaga kasi naghahanap ka pa lang ng kamatch mo. Ang ilan na nasa relationship, yung pinapangarap mong relasyon ay natutupad. Kaya lang, ang ilan naman na nasa relationship ay nagkakaroon ng pagtatalo. Itong set the magic naman ang alamin natin. At ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung pagkakaroon nyo ng argumento ng person mo, ang mas nakakatulong pa na mas makilala nyo yung isa't isa. Ang ilan na nasa relationship dahil sa pareho na kayong parang bomba ng person mo na sasabog, nagkasabay kayo. Kaya nauwi sa hiwalayan. Pero base na rin sa mga cards, ang ilan sa inyo na nasa relationship, matindi na yung problema eh. Kaya hindi na talaga pwedeng magstay pa sa toxic na relasyon. At ang advice ng mga cards, kung meron mang nangyayaring negative na sitwasyon sa buhay mo ngayon, ibig sabihin, meron pang mas maganda na offer si God sa iyo. Na mas positive at may kalayaan. Page of Cups, the Death, at Five of Cups. Magkakasunod talaga. Merong new beginning na mangyayari sa buhay mo. Kaya, nagkakaroon ng ending ang ilan sa inyo sa mga situation na kinakaharap mo. Dalawang cards na yung nagsasabi na merong ending at kailangan mo nang i-let go yung situation. Sa totoo lang, hindi lahat ito negative. Pag-asa nga ito eh. Kaya lang hindi mo nakikita dahil mas nagfo-focus ka sa mga negatibo. Kapag ka naka-recover ka na, dun mo mararamdaman yung mga milagro. Diba yun nga yung sabi ng mystical cards? Ang ilan sa inyo sa health, meron kang sakit pero walang senyales. Gawin mo lang yung routine mo. Huwag kang mag-exercise na mahirap at saka matulog ka ng maaga. Ang ilan sa ipinapakitang problem ay mental health, yung stress at saka anxiety. Ang ilan sa inyo, kung may sakit ka man, ay nagkakaroon na ng healing or recovery. Ang ilan na nasa relationship ay mas lalong nag-grow at nananatili ang respeto at pagmamahalan sa isa't isa. Ang ilan ay nagkaroon ng matinding problema. Dalawang cards na yung nagsasabi na natapos ang relasyon or inabandon na. Ang advice ng mga cards ay hindi man ganun kadali pero piliin mo yung sarili mo, mag-move on. Sa mga single, may potential person kang makikilala na mas bata sa iyo. Charming siya.
at saka energetic. Ang ilang single naman ay hindi mo pa rin makalimutan kung ano yung nangyari sa nakaraan. Kaya ang ilan sa inyo hindi pa ready para magkaroon ng relasyon. Pero ang advice ng mga cards ay baguhin mo yung mga maling paniniwala mo. Kasi hindi naman lahat katulad ng past person mo na nangiiwan na lang. Walang permanente, kaya katulad ng iba, malalagpasan mo rin yung trials. Ito yung bottom of the deck na The Hermit. Dahil sa pag-iisa mo, mas lalo mong naiintindihan kung ano yung dapat mong i-priority at yung mga dapat mong paniwalaan. At yung pag-iisa ang nakakatulong sa'yo para mag-heal sa situation. Itong Knight of Cups naman ay binibigyan ka ng advice na kailangan suriin mo yung bawat desisyon na gagawin mo sa buhay. Lalo na kung gusto mong magkaroon ng bagong karelasyon. Nakatatlong cards ka na. Kung hindi ka ready, huwag kang mag-commit. Nakatatlong cards ka na rin na kailangan talaga ng healing. Itong Nine of Pentacles naman ay deserve mo na magkaroon ng good news. Nakadalawang cards ka na. Na merong stable na career, stable health, at stable na relasyon. Dahil sa hard work at patience, itong cards mo sa outcome ay may prosperity at abundance na deserve mo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe at pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. Sa mga panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. Three, 3, 3. You are on the perfect path of alignment with your purpose. 5, 5, 5. Change and growth. 0. You are entirely on the right path and heading towards the best version of yourself.